Magandang hapon po sa atin pong lahat. Muli po ay salamat sa Panginoon. Tayo po ay sumasamang muli para mag-aral po ng kanyang salita ngayon pong hapon pong ito. Saturday, and ito po ay pag-aaral pa rin natin patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo, about who He is and yung kanya pong mga katangian. So ngayon pong hapon pong ito ay samahan niyo po ako sa pag-aaral natin ngayon pong sa kanya, sa aklat po ng Song of Songs or Song of Solomon. Chapter 1, ang verse natin ay verse 13. Song of Songs, chapter 1, verse 13. So bago po tayo mag-aral, tayo muna po ay manalangin. Tayo po ay mag-pray. Sa inyo po, aming mapagpalang Diyos, nagpapasalamat kami. Salamat po sa buhay na taglay po ng bawat isa. Salamat po sa araw na ito ng Sabado. Tunay po na mabilis na dumadaan ang isang linggo. At nagpapasalamat kami dahil ikaw ay mapagbiyaya na kami po ay mga may buhay pa, may lakas. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, kalabisan sa inyong harapan, nagpapasalamat kami. Ang iyong kabutihan ay higit sa sapat sa aming mga buhay, Panginoon. Ngayong pong oras na ito, dalangin namin na kami yung sasamahan sa ilang sandali na mag-aaral kami patungkol sa iyong anak, sa aming Panginoon Jesus. Kami gawaran ng iyong biyaya. Patuloy po kami magkaroon ng kaganakan sa Kanya. At patuloy po namin siyang may pakilala rin sa ibang tao, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Patawad po sa aming pagkakasala. Sa ngalan po lamang ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, muli po ay isang magandang hapon sa ating po mga kapatiran at sa ating po mga kaibigang sumusubaybay po sa ating online Bible study. And tayo po ay diretso na sa ating pag-aaral ngayong pong hapon pong ito. Sa aklat po ng Song of Songs or Song of Solomon or Canticles, iba-iba ho ang tawag dito, pero ang ating Bible ay Song of Solomon. Atin mo nang bigyan ng konting background po ang aklat na ating pagkukunan ng talata. Ang Song of Songs, sabi po rito sa introduction na rin aking Bible, Song of Solomon is a love song. Okay, this is a love song written by Solomon and abounding in metaphors and oriental imagery. So ang Song of Solomon po ay love song. Okay, and people love to hear love songs. Ito pong love song na ito ay sinulat ni King Solomon at sagana po ito sa mga metaphor, yung po mga figure of speech, isang figure of speech, metaphor, and oriental imagery, yung paano ba sila nagsasalita doon sa East. Okay, hindi po ito Western culture ang pinag-uusapan, kundi yung Eastern culture. And historically, ang aklat po ng Song of Solomon is, ito po yung panliligaw at pagsusuyuan hanggang sa makasal ang isang shepherdess, isa pong babae kay King Solomon, isang babaeng nag-aalaga rin ng mga tupa. And then siya po ay napakasal kay King Solomon. Okay? And the joys and the heartaches of a wedded life. So, ang Song of Songs po, binibigyan ko lang po muna kayo ng konting background sa Song of Solomon. It is a book of love. Okay? Ito po yung aklat tungkol sa pag-ibig. Kaya pag ito po inyong binasa, inyong ma-observe yung intimacy ng married life ng isang tao, particularly ni King Solomon at ng kanyang pinakasalan na ito na babae. And allegorically, it talks about Israel and God. Okay? Allegorically, it can talk about Israel and God. And it can also talk about the church as the bride of Christ. So pag binasa niyo po ang Song of Songs, ito po yung maraming pwedeng mapag-applyan, mapaglapatan, especially po sa relationship ng Panginoong Jesus at ng kanyang iglesia. Okay? So, ang aklat pong ito ay may tatlong mga pangunahing tauhan. Yung the bride, yung Shulamite woman, or yung the bride. Yung king dito ay si Solomon. And then the chorus, yung mga daughters of Jerusalem. So, pag binasa niyo po ang Song of Songs, ito po ay love song. And tatlo po yung tauhang mai-encounter nyo lagi dito. Yung si King Solomon, yung the groom. Then the Shulamite woman, yung
kanyang naging bride, and yung nagko-chorus lagi dyan, yung mga daughters of Jerusalem na tinatawag. So, with that in our mind, ito po'y tinawag na Song of Songs sa ibang translation sapagkat it talks about sa Hebrew title yan ay Shir Hashirim. Na ibig sabihin ay the Song of Songs. It is the superlative and it speaks of Solomon's most exquisite song. Okay, kaya pala ito yung Song of Song. Ito yung awit ng mga awit sapagkat dito ay ito yung best sa lahat ng mga articles na ginawa ni Solomon pagdating sa pagmamahal. Ang Song of Songs or Song of Solomon ang kumbaga superlative, yung kumbaga good, better, best. Ito yung pinaka-best niya pagdating po sa kanyang article. Ngayon, ating aralin po yung isang paglalarawan sa ating Panginoon dito. Kumbaga po pag inyong binasa ito yung mayroong double reference. Okay? Mayroon tong reference. Pag una nyong binasa, ito talaga ay tumatalakay sa love life o paano ba ang love story ni King Solomon at nung shepherdess na kanyang napangasawa. And then, ang another part po nito, other reference nito is the relationship of the Lord Jesus Christ with us, His church. Okay? Kung paano yung intimacy niya sa kanyang iglesia. So, atin pong aralin na ang Song of Songs. Sa Song of Solomon, chapter 1, verse 13, asay po rito ng Bible, a bundle of myrrh is my beloved to me, that lies all night between my breasts. So ngayon pong hapon natin pag-uusapan, Jesus, the bundle of myrrh. Okay, atin kong aaralin kung bakit tinawag ang Panginoon na bundle of myrrh. Ano ba yung myrrh? Okay, so myrrh, M-Y-R-R-H. Okay, atin pong aralin, ano ba yung myrrh? Yan po yung mira. Ang mira po, number 1, na dapat nating maunawan, it's a principal ingredient in holy anointing oil. Exodus 30:23. Ang mira po is a ingredient sa pabango. Kung inyo pong maaalala, meron dating pang-anoint o pang-buhos na langis sa mga gamit sa templo, sa saserdote o doon sa mga high priest. And pagka napili ng hari, may binubuhos ding langis. Ang isa pong principal or pangunahing sangkap sa paggawa po ng mga minamahal ay ang mira. Okay po, ang mira po, ito po ay gum. Para po siyang dagta. Kung nakita na po kayo nung yung matinik na aroma, parang aroma. Kita niyo po ba yun? Hindi po ba may mga dagta yung inilalabas na minsan yung mga yellow, parang mag-gold-gold. Ito pong mira, siya po ay ganun din. Siya po ay galing sa isang puno na sinusugatan, parang rubber tree. Pag sinugatan siya, may inilalabas po siyang mga dagta. At ang dagtang ito, pagka tumigas, ay napakabango. Okay? Napakabango po nito. So, diyan po kinuha yung mira. Okay? Sa puno na mamaya ating babanggitin yung puno na yon. So, pag sabi nating myrrh, it is a gum which flows from trees resembling acacia. Parang sa acacia rin, may nilalabas din po yung acacia tree. Found in Africa and Arabia. So, ito pong mga ito daw malimit matagpuan sa Africa and sa continent ng Africa and sa Arabia. Ang itsura po ng mira ay para po siyang yellowish brown. Yellowish brown, yung pang nagsusunog po minsan nagsusuob, incense at kamangyan. At mira, para po siyang yellowish brown to reddish brown ang kanyang kulay. Yellowish brown, nag-yellow-yellong ma-brown-brown at mapula-pulang brown. Aromatic gum. Okay, aromatic gum or resin or dagta with a bitter, slightly or pungent taste. Obtained from Eastern Africa and Arabia. So doon talaga ito nakukuha sa continent ng Africa and Arabia. Na ito po'y galing sa isang puno. At ako po'y may napanood nung nakaraan tungkol sa myrrh and frankincense. Kasi inaalam ko rin kung ano yung tsura nito. Ito pala po'y medyo rare na ang puno ito. Very rare na sapagkat
sa laki po ng demand para sa frankincense and myrrh, and dito sa particular sa mira, yung puno niya ay almost nauubos na. So very very precious na dagta. Ito po yung dagta na matigas na napakabango. Okay, ito po yung myrrh. Ngayon, ito po yung counting definition ng myrrh. It is a principal ingredient in holy anointing oil. It is part of the wise man's gift to the Lord Jesus Christ. Kung inyo maalala po sa Matthew chapter 2, isa sa regalo ng mga wise men ay ginto, kamangyan at mira. Kasi po hindi ordinaryo yung mira. Yan po ay mamahaling bagay. And used for embalming. Ginagamit din po ito sa imbalsamo. Pampabango po ito sa patay. Sapagat alam natin ang patay ay bumabaho ang katawan ng tao. So para ma-counter attack yun o mapigil, ito po ay ginagamitan ng mira para bumango. It is used also as perfume. Kung niyo pong mababasa sa aklat ng Esther, chapter 2, verse 12, na nagpahanap ng bagong reyna si Haring Artaxerxes, si Ahasuerus, ay 6 na buwan na ng mga babae sa kanilang katawan ay mira and other mga ointment bago sila lumapit sa king, sa emperador. Ibig sabihin, napakabango nito na ano pa talagang kahali-halina na ultimo ang emperor ay natutuwang ito'y maamoy. So it is a very well-known na substance, well-known na bagay po ito sa Orient or sa East. At ito po ay inilalahok sa alak. Nilalahok din po ito sa alak para mamanhid ang halimbawa, mayroon pong nasa death penalty, yung kung naaalala niyo po sa aklat po ng Mark 15:23, nang ang Panginoon po ay nakahang upon the cross ay sinubuan siya nito, pero tinanggihan niya sapagkat naramdaman niya ito'y alak na may mira, kasi yun po'y parang anesthetic. Okay, anesthesia po yun, parang pampamanhid, at hindi yung tinanggap ng Panginoon. So, ito po yung ilang mga background ng mira para maunawaan natin ano ba yung myrrh. Okay? So yung myrrh po diyan, myrrh is a yellowish brown or to reddish brown. Sa madaling salita, ito po'y napakabango na bagay. Ngayon, punta na po tayo sa ating lesson. Itong babae ito, the Shulamite woman na pinakasalan po ni King Solomon, ay ganito ang sabi: while the king is at his table, my spikenard sends forth its fragrance. Habang ang hari daw ay nakaupo, ang kanyang pabango'y humalimuyak. A bundle of myrrh is my beloved to me. Dinescribe po ng babae ang tingin niya sa kanyang asawa. I-describe ng Shulamite woman ang view niya sa kanyang iniirog na ito, sa kanyang minamahal na si King Solomon. Ang sabi niya, a bundle of myrrh is my beloved to me. Pag po sinilip natin yung word na bundle diyan, it means a parcel, a pouch. Okay, parang sa babae po yung mga pouch, a bag, a package. Or, properly interpreted, ito po ay tinatawag na scent bag. Okay? So, ating aralin na. Ang sabi ng babae, ang tingin niya doon sa kanyang asawa is a bundle of myrrh. So muli, ang myrrh ay napakabango, panglahok sa mga anointing oil. Ito ay napakabangong klase ng bagay o dagta. Ito po ay very good to be smell. So pero ang sabi rito, a bundle of myrrh. Okay? So ito po ay metaphor, paglalarawan ng tingin niya sa kanyang minamahal. He is a bundle of myrrh. Ngayon, number 1 po, under ng bundle of myrrh, pinakikita po dyan, yung word na bundle of myrrh. Okay, bundle of myrrh. So, ano ibig sabihin po niyan? Una, it talks about the preciousness or precious. Pag sabing bundle of myrrh, at bakit niya ito sinabi sa kanyang beloved? Okay, sa beloved nitong Shulamite woman, ang sabi niya, a bundle of myrrh is my beloved to me. Ang tingin ko sa aking minamahal ay bungkos ng mira o a bag of myrrh. Ipinakikita po dito, number 1, yung preciousness
ng kanyang minamahal. Okay? Bakit precious? Muli po, ang myrrh is a rare. Okay, pag sabi kasi precious, rare. And worth a lot of money. So mahal po ang myrrh. Okay, napaka malaking pira para makabili ka ng myrrh. So it's a costly substance. Okay po, hindi nga masyado yan sikat sa mga market dito sa atin. Another yung incense at kamangyan ang nakikita ko minsan ng mga bato. Pero itong yung pure grade na substance na myrrh, it is precious, it is costly. Nung tinawag ng babae na ang kanyang beloved is precious, it talks about his rarity and worthiness, yung kanyang pagiging mamahalin. Hindi siya piraso lang ng myrrh, but sabi a bundle. When we say bundle, a package, a bag, a pouch of. Sabihin, ang tingin niya sa kanyang sinisinta ay hindi kapiraso lang na myrrh, kundi ang tingin niya ay isa itong kumpol o isang is a bag or a package. Ibig sabihin, preciousness, a very valuable or important, too valuable to be wasted, and used carelessly. Tingnan po ang view ng babae sa kanyang beloved, na ito po ay ginamit sa Panginoon. He is the bundle of myrrh. Ibig sabihin, bakit siya tinawag na bundle of myrrh? It talks about his preciousness, yung kanyang pagiging precious, na hindi po siya piraso lang ng myrrh, but a bundle, a package. Pag sabing package, ito ay considerable amount. Okay, considerable amount, hindi tinga o tapyas ng myrrh, but a bundle of myrrh. Kung inyong i-imagine, sabi niya rito, a bundle of myrrh is my beloved to me, that lies all night between my breast. Parang i-imagine niyo, parang itong isang ikwinintas na nakabalot po doon sa isang parang supot na tela or leather, yung parang pabangong ito. Kung inyong imagine po, yung para tayong may kwintas ngayon, yung sinusuot minsan ng Pangulong ganyan. Kaso hindi ho plastic yung nakalagay, kundi pouch. At dun sa pouch na yon nakalagay yung mga myrrh, yung itong mga pira-piraso ng myrrh, itong madami, considerable amount. Na ano pat, ito ay bumabango. Kumbaga, yung suot niyang yon ay una, it is precious. Why? Hindi piraso lang nga po, but is considerable amount. Kaya sabi niya, a bundle of myrrh is my beloved to me. So yun po yung tamang view kay Christ. A bundle, a package of, a pouch of, a bag of. Hindi siya kaunti lang, but a bundle. Ibig sabihin, mamahalin. Yun dapat po ang tamang tingin sa Panginoon. Kasi siya ay napakagandang pabango. Tayo pa naman pong tao, tayo mga Filipino, tayo mahihilig sa pabango. Kaya nga mabenta ang abon. Mabenta sa atin ang mga aficionado at saka ang mga Lacoste and yung mga mamahaling pabango because masarap namang amuyin ang mabango. So ang babaeng ito, hindi kaunting pabango ang kanyang dala, but a bundle of myrrh. A bundle of, it talks about the preciousness or yung pagiging mamahalin. Okay? So it's a bundle. So yun po yung number 1 na ating makikita diyan. So bakit tinawag si Christ na bundle of myrrh? Sabi nung tulad ng sa babaeng ito, bakit bundle? Because it talks about being precious. Itinutulad niya ang kanyang mahal sa precious din. Okay? Kung paano precious ang myrrh, ganun niya kinumpara ang kanyang manamahal. So, ang Panginoon sa Kristo ay very precious din. That's why He is called the bundle of myrrh. Okay? Yan po yung number 1. Number 2. So, una natin makikita yung word na bundle. So, it's talk about being precious and valuable, not to be wasted carelessly. Hindi pwedeng aksayahin kasi mamahalin po ang myrrh. Kaya nga ikwinikwintas ng babae kasi precious. Ayaw niyang mawala sa kanya yung myrrh na yon, yung pabango na yon. Ikalawa, nating makikita, a bundle of myrrh. Okay, balik tayo sa myrrh. M-Y-R-R-H. Ano ba yung myrrh? Bakit tinawag si Jesus Christ na bundle of myrrh?
because not only of His preciousness of being precious, kundi because of the pleasant smell. Okay? Pleasant smell. Amoy nyo nga po yung katabi. Okay? So, it is a pleasant smell. Ang mira ay nag-i-emit or meron tong scent na napaka-bango. Okay? Kaya nga, di ka pa, sikat yung mga downy fashion, downy, kasi mabango, bangong tumatagal. Pero alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo ay tinulad sa bundle of myrrh because of His pleasant smell. One of our senses na napakahalaga po yung smell. Kaya pagka hindi ka doon makaamoy ngayon, makalasa, ay baka may COVID ka. So, pero ang reality, mahalaga ang sense of smelling. And tuwa tayong makaamoy ng mababango. Okay? Kaya pag nasa sa mga mall, hindi man bibili, pabango ng pabango. Okay? Because we like to smell pleasant things. Ang nakakatuwa po, ang myrrh. Kung bakit tinawag ang Panginoon na bundle of myrrh? Because it talks about His pleasant smell. Ang Panginoong Jesucristo po, kung ating siyang itutulad sa isang pabango, ay napakabango. Hindi siya masangsang ang amoy. Siya ay napakabango. Tingnan po sa Song of Songs 5:13. Song of Solomon 5:13. Tingnan po subaybayan. Ang sabi rito, His cheeks are like a bed of spices. Ang kanyang pisngi ay like a bed of spices. Banks of scented herbs. His lips are lilies, dripping liquid myrrh. Ang Panginoon daw, ito po yung pagdidescribe ng babae sa kanyang sinisinta. At muli, double reference ito. It talks about the Lord Jesus Christ and the church. Ano ang view dapat ng church kay Christ? Ito po yun. Sabi, His cheeks are like a bed of spices. His lips are lilies, dripping liquid myrrh. Ang kanyang labi ay parang lili na ang lumalabas ay likidong mira. So, hindi bad breath, hindi mabaho, kundi liquid myrrh. So, it talks about being pleasant. So, kung ang Panginoong Jesus po, bakit siya tinawag na bundle of myrrh? Hindi lang siya mabango, siya ay sobrang bango. Napakabango ng ating Panginoon. Kaya po sabi rito kung inyong maaalala sa Exodus 30, ang ginamit po sa templo ay hindi yung mababahong gamit, kundi yung mabango. Exodus 30:23. Exodus 30 verse 23. Ito po ang sabi ng Bible sa Exodus 30:23. Kung paano ba ginamit yung mira. 23. Moreover, the Lord spoke to Moses, 22, saying, sabi ng Diyos kay Moses, take for yourself quality spices, 500 shekels of liquid myrrh. 500 shekels of liquid myrrh. Half as much as smelling cinnamon, 250 shekels. Okay? Excuse me. And 250 shekels of sweet-smelling cane. So, ito po yung binabanggit na Diyos yung mga formula sa paggawa ng napakabangong anointing oil sa templo. At sabi sa 25, it shall be a holy anointing oil. So, ang point natin po, pag sabing bundle of myrrh, it talks about being precious, sapagkat rare, ang myrrh. Ikalawa, the bundle of myrrh, ang Panginoon, because of His pleasant smell. Okay? Ang Panginoon ay mabango sa tunay niyang mga mananampalataya. Okay? Ang Panginoon, kaya nga tayo attracted ho sa mabango eh. Okay? Tayo naaakit sa mabango. Okay? Pero sabi nga ng Bible, the Lord, as a bundle of myrrh, has a pleasant smell. Pleasant po siya. Okay? Kaya nga po, nabanggit natin kanina na ang mira ginagamit po sa bangkay. Bakit? Ang bangkay ay mabaho, pero pag nalagyan ng mira, ito ay nakokontrol yung kanyang baho. So because ang mira nga po ay nag-i-emit ng pleasant smell. Okay? Kumbaga tayong tao, tayo po in the sight of God ay mababaho. Bilang makasalanan, we are stinking, sabi ng Isaiah chapter 1. Pero because of the bundle of myrrh, okay, because of the bundle of myrrh, tayo ay bumabango.
Kasi si Kristo yung ating kabanguhan. Kasi siya yung bundle of myrrh na nagbibigay ng pleasant smell. Ibig sabihin, lahat po ng mananampalataya ni Jesucristo, kung ikaw ay talagang nagtiwala na sa Panginoon bilang sa iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay hindi na mabaho sa harapan ng Diyos ngayon. Why? Because of this, itong bundle of myrrh na ito, na si Jesus Christ, ay nag-i-emit or nagre-release ng pleasant smell. Kaya sabi ng babae, my beloved is a bundle of myrrh. Okay? So, ganun kabango sa Shulamite woman, si Solomon. So, sa atin naman po bilang mga mananampalataya, kaya tayo may bango dahil ng Panginoon. At sa mga hindi pa naman po mananampalataya ng Panginoon, ito po yun yung tatandaan. Hindi pleasant ang ating amoy, physically and lalo higit spiritually sa Diyos without the Lord Jesus Christ. Sabagat siya ang ating kabanguhan. Kaya sabi ng Efeso 2, lahat ay patay amoy patay lahat. Kasi patay. Kailan nagiging mabango? Pagka yung bundle of myrrh ay nasa sa atin na. And who is this bundle of myrrh na nagbibigay ng pleasant smell? Walang iba po yan kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya po, bakit siya tinawag na bundle of myrrh? Because of His preciousness. Number 2, because of the pleasant smell. Okay? Because of the pleasant smell. So, spiritually speaking, tayo nagiging pleasant smell to God because of our Lord Jesus Christ. So, without Him, ikaw at ako'y mabaho. Miski tayo magbuhos ng pabango. Miski tayo maligo po ng pabango, hindi kayang takluban ng ating pagpapabango ang ating mga kasalanan, ang ating tunay na baho. Natatakluban lang yung baho natin yan pagka na-apply sa ating sarili ang bundle of myrrh na walang iba yan pala kundi ang Panginoong Jesus the Beloved. Okay? So number 3. Jesus is the bundle of myrrh not only because of His preciousness, number 2, because of His pleasant smell. Ang sabi rito, balik tayo sa Song of Songs. While the king is at his table, my spikenard. Ano yung spikenard? Ito yung isang klase ng pabango. My spikenard sends forth its fragrance. So yung pabango ng babae, humalimuyak. Okay? Yung kanyang pabango humalimuyak. Pero pag sa 13, a bundle of myrrh is my beloved to me. A bundle of myrrh is my beloved to me, that lies all night between my breasts. So number 3, ang bundle of myrrh talks about praise. Praise. Ano yung praise? Tumutukoy sa pagpupuri. Okay? Remember po muli, ang ating book na kinuhanan na yung Song of Songs is a love song. So, ito po ay, kung ang Bible ko pong ginagamit ay merong nakakategorize na yung mga salita, sino nagsasalita. Halimbawa, yung Beloved, the Daughters of Jerusalem, the Shulamite woman. Kumbaga yung Bible kong ginagamit, naka-designate na po yung sino nagsalita ng mga verses na yon dito sa tagpo ng Song of Songs. At muli, ang Song of Solomon is Song of Praise. Ito ay love song ng magsing-irog, ng nagmamahalan. So, nang binanggit po na you are a bundle of myrrh, ikaw ay bungkos ng mira sa akin, ang aking minamahal. Yan po ay number 3. It talks about praise. Praise o pagpupuri. Okay po? It is a positive description ng kanyang minamahal. Ang turing niya ay hindi ka amoy basura, hindi ka amoy pungapong, hindi ka amoy paa, hindi niya binanggit na ganon, hindi niya binanggit na amoy putok, hindi niya binanggit yon, hindi sabing amoy suka, okay, amoy rose vinegar ka, hindi. Because this is a song of love, ito ay palitan nila ng kanilang mga malalamyos na salita and description to one another. Dinescribe ng babae ang kanyang beloved na si King Solomon sa verse na ito as a bundle of myrrh. So it talks about praise o pagpupuri. Apply natin sa atin ng mga Kristiyano
When we talk about the Lord is the bundle of myrrh, it talks about praising Him. Ibig sabihin, you recognize na siya ay valuable, you recognize na ang Panginoon ay worthy of praise. Tayo nga pong tao, tayo ay magaling mag-appreciate ng tao. Pagka nakaamoy tayo ng mabango, we appreciate. Pag nakakita tayo ng maganda, we appreciate. Pagka tayo ginawa ng mabuti, tayo marunong mag-appreciate. Pero ang idea nito, if Jesus Christ is our beloved, if Jesus Christ is our lover, the lover of our soul, ang tama po diyan, because He is the bundle of myrrh to us, masasabi natin, Lord, you are the bundle of myrrh because you are praising Him. It's an act of praise. Nabanggitin mo siya na ikaw ay higit sa mira, ikaw ay kumpol, ikaw ay bungkos, ikaw ang hindi ka katingot na mabango lang sa akin, Lord. Ikaw ang napakabango sa aking samyo, sa aking pangamoy. So it is an act of adoration, it's an act of praise. So, nung binanggit ng babae na a bundle of myrrh is my beloved to me. Tingnan po yun, inyong damahin yung pagsasalita ng babaeng ito. A bundle of myrrh is my beloved to me. It is praising Him. Okay? It is praising Him. Ang nakikita niya ay ang magagandang katangian ng kanyang minamahal. And that is praising God. Okay? That is worshiping God. Ikaw ay hinahanap mo yung magagandang katangian ng Diyos. Bagaman wala siyang masamang katangian, praising God ay kinukultivate mo sa iyong puso yung kanyang kabutihan. Hindi ka nakafocus sa iniisip mong negatibo. Pagka ikaw ay sumasamba, inaalis mo yung spotlight sa iyong sarili, at itinutuon mo sa kagandahan o katangian ng iyong minamahal. Kaya pag inyo pong binasa itong Song of Songs, lagi niyong mapapansin how they describe one another. Dinidescribe ng babaeng maigi kung gaano kagwapo, kabango, kahusay ang kanyang beloved. Ang lalaki naman, pag inyong binasa rito, pag inyo po itong nabasa, i-describe din ng lalaki how she adore her wife. Kung paano niya, ang point, itong mga metaphor na inyong mababasa po sa Song of Solomon, yung mga metaphor o paglalarawan, pagbibigay ng buhay sa wala namang buhay, o pagturing ng isang may buhay sa isang walang buhay na bagay, ito ay song of praise. Ito ay pagpapalitan nila ng papuri sa isa't isa. And this point, nung binanggit itong a bundle of myrrh is my beloved to me, it is showing praise. Okay, hindi po ito kung anumang bagay. It is showing praise or adoration sa kanyang binamahal. Yan po ang nagmamahal. Marunong magbigay ng commendation sa kanyang iniibig. Kaya, ang tao po halatang walang pagmamahal sa Diyos Because nung nagkaroon ng kasalanan ang tao, ang pinupuri na lang lagi ng tao ay ang kanyang sarili. Okay? Ang galing ko, ang husay ko, o kaya ang pinupuri ibang tao. Pero hindi niya na na-appreciate ang Diyos kasi nga wala naman silang relasyon. Pero bakit ganoon lang ang paghanga ng babaeng ito sa kanyang beloved? Because of a relationship. That's why, number 3, when we talk about Jesus is the bundle of myrrh, hindi siya piraso lang but a bundle, a considerable amount na nakabalot at nakatali lagi sa kanyang may dibdib. Anong pinapakita po nun? It shows praise. Ang sabi, my beloved to me. Beloved to me. A bundle of myrrh is my beloved to me. Ganun ang kanyang appreciation sa kanyang minamahal. Okay? So kung ang Panginoon po'y ating minamahal din, okay, dapat ang dama natin sa Panginoon, you are a bundle of myrrh, Lord, in my life. Okay, hindi yung ikibangong-bango sa ibang tao, kay Kristo ikaw ay bahong-baho. Okay? Ibig sabihin, kaya yung paghanga sa Panginoon ay pagsamba Opo, kasi tayo dinesign na humanga sa Panginoon. So,
itong babae nga ito, hangang-hanga na kay Solomon. Ay sabi ng Panginoon Jesucristo sa Matthew, okay, greater than Solomon is here. Ang sabi niya, nung sinasa mundo pa natin ito, sabi niya, may dakila kay Solomon na naririto and he is talking about himself. Ang idea po ganare, kung ang babae ngang ito ay marunong humanga sa kanyang asawang si Solomon, you are a bundle of myrrh to me. Dapat tayo din pong mga nagsasabing mananampalataya niya ay mataas ang paghanga, mataas ang pagbibigay ng papuri sa Panginoong Jesus. You are looking sa kanyang magagandang mga katangian. Sapagkat yun po yung dapat. Okay? So, yan po yung ibig sabihin ng the Lord is a bundle of myrrh. Basahin na din natin yung talata. A bundle of myrrh is my beloved to me, that lies all night between my breasts. Okay, number 4, and the last. Jesus is the bundle of myrrh, pabango. Siya ay bungkus ng pabango. Ang aking minamahal ay tulad ng bungkus ng pabango na nakahimlay ng buong gabi sa pagitan ng aking mga dibdib. Okay, number 4. Ito po yung last point natin. Bakit tinawag na bundle of myrrh yung kanyang minamahal? At ano yung connection nito sa Panginoon? Una, in relation to Christ, it talks about His preciousness, His pleasantness, His being praiseworthy. Siya ay marapat na papurihan. And finally, ang sabi rito, a bundle of myrrh is my beloved to me, that lies all night between my breast. Ang isang translation po niyang bundle is a scent bag. Scent. S-E-S-C-E-N-T, or yung scent or smell. Pabango. Ito po'y sinusuot na parang yun yung sabi ko sa inyo, para siyang kwintas. Kita yung mga minsan sa mga bata, yung para daw kontra sa bate. Parang gano'n ang idea, mukha siyang nakaganon, pero hindi ho kontra sa bate. Okay? Ang nakalagay po doon ay yung mira, yung basag-basag na mga dagta na ito, na tumigas, at ikinumpul po doon sa pouch na yon, at siya ay suot-suot ng babae. At kahit saan sa magpunta, dala-dala niya yung bango. Gets niyo po? Parang tayo rin, pagka ang atin ang damit natin ay nataihan, okay, parang kagabi, nalagyan ng dumi ng bata yung damit ko. So, pag hindi ko tinanggal yung damit ko, kahit saan ako magpunta, ay amoy tae ako. Kasi nakadikit sa katawan ko yung pupo. Ngayon, ang sabi ng babaeng ito, my beloved is a bundle of myrrh to me that lies all night between my breast. Kumbaga parang inyong i-imagine siya, isuot-suot niya yung bundle of myrrh na ito all night. So number 4 and last, it talks about His presence. Ang sabi ko sa rito, a bundle of myrrh is my beloved to me, that lies all night between my breast. Ang aking minamahal ay bundle of myrrh that lies all night between my breast. Alam niyo po ito. It talks about, yung word na lies dyan, lodge o tumira, to dwell o tumahan, to stay permanently. Ayan. Ito po yung pagkakaiba ng Panginoon sa ibang mga pabango. Okay? Sa literal na pabango. Ang ating mga literal na pabango ay pagka alcohol-based, madaling mag-evaporate. Pag oil-based ay mas matagal. Pero, it doesn't lies. Hindi siya nananatili. Lagi siyang napapawi. Pag pinawisan na, naarawan na, pag nasabon na, nawawala na yung amoy. Pero sabi ng babae, ang aking minamahal ay it lies all night in my breast. Ibig sabihin, between my breast, ibig sabihin, it lies all night. It talks about the permanency, the presence na permanente. Kaya bakit ito po ay inilarawan tulad sa ating Panginoong Jesucristo? Kasi po, ang Panginoong Jesucristo ay nagpapakita, He lies all night. He stays permanently. Yan po ang Panginoon. Kaya po siya tinawag na the bundle of myrrh
Because it's talking about, sabi, a bundle of myrrh is my beloved to me that lies all night between my breast. It talks about number 1 ay it talks about yung pagiging permanent, that lies, nananatili, na humilig. Okay, ito ay nasa sa akin all night. Ibig sabihin, it talks about yung permanency ng Panginoon. Okay, ang kanyang kabanguhan ay magpakailanman. Yung ating kabanguhan, yan may literal o kumbaga po parang yung ay kabango na rin, mabango kay mayor, mabango kay governor. Yung ating bango ay nalipas. Okay? Para tayong bulaklak, mabango ngayon, isang araw ay wala nang bango. Okay, ang kagandahan ay nalipas, ang amoy ay nakupas. Okay, ang amoy ay amoy agnas na, isang araw tayo nalipas. Pero pagdating kay Kristo, He lies all night. He is permanently pleasant. Okay? Kung ang Panginoon ay pabango, siya yung pabangong mamahalin sapagkat hindi siya lumilipas ang amoy. Nalabhan mo na ang damit, nasuot mo na uli, it stays. Okay? Hindi yung isang pabangong pag naka-spray mo, ay wala na. Okay? Hindi na agad naaamoy. Pero ang Panginoon, it talks about His presence all night. And nakalagay pa po dito, that lies all night between my breasts. Between my breasts. Kung inyong maaalala po yung picture dito, ni John the Beloved, nang siya ay nakarecline sa dibdib ng Panginoon sa Last Supper, ang Apostle John ay napaka-close kay Jesus Christ na nakahilig siya sa dibdib. So, yung word na lies in with the breast, it talks about not only presence, kundi a close presence. Kasi kinyong titingnan, kung ang Panginoon, the bundle of myrrh, o a scent bag of myrrh, ito'y nakadikit sa kanya lagi. So sa babaeng ito, ang tingin niya kay King Solomon ay madikit sa kanyang buhay, very, very close in her heart. Kaya sabi niya, that lies all night, okay, between my breast, a very, very, isang point na para lamang sa intimate people mo pwedeng ibigay yung place na yon. Ibig sabihin, it's a place in our body na hindi mo pwedeng pahigaan kung kani-kanino o palapatan kung kani-kanino, kundi sa mahalaga lang na persona. So, ang ipinakikita ng picture nito, ganun kalapit ang presensya ng babaeng ito kay King Solomon. Ngayon, application sa atin. Bilang Kristiyano, it talks about the presence of our Lord Jesus Christ. Nasabi, that lies all night. Kaya sabi niya doon sa Bible sa Hebreo 13 verse 5. Hebreo 13 verse 5. Hebreo 13 verse 5. Bakit siya tinawag na bundle of myrrh? Kasi it stays. Nananatili ang kanyang bango. Hebreo 13 verse 5. Kaya pag inirelate natin yan sa Panginoon, atin yan sabi, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For He Himself, the Lord Jesus Christ Himself says, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Para siyang pabango that lies all night. Hindi lang in the morning, but even in the darkest night of our life, the Lord stays. Ang kanyang presensya ay hindi umaalis pag madilim na. Ibig sabihin, ang Panginoon sa Kristo hindi tulad ng ating mga kaibigan o natin mismo na pagkagipitan na nang lalaglag na tayo o ilalaglag tayo. Ang Panginoon ay hindi ganyan. Ang Panginoon, He lies all night. Siya ay nananatili kahit gabi. Okay? Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Like a bundle of myrrh, like a scent bag. Lagi kahit saan tayo magpunta, lagi nating kasama ang Panginoon. Yung kanyang bango ay hindi humihiwalay sa atin. Kaya sabi rin ng Matthew 28, nung siya'y namamaalam sa kanyang mga apostoles para umakyat sa langit, ito yung kanyang bilin, after niyang maibigay ang ating trabaho, yung Great Commission, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28 ay ganito.
Matthew 28. And Jesus came and spoke to them, verse 18, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. All authority. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So pinakikita po ng talatang ito, as a bundle of myrrh, the Lord stays. Ang kanyang presence ay pang walang hanggan. I will never leave you, nor forsake you. And lo, I am with you always. I am with you always like a bundle of myrrh that lies all night in my breast. Sabi ng babae, like a bundle of myrrh that lies all night. Hindi siya umaalis even if it is night time of our life. Bisibihin po, pinakikita ng metaphor na ito, yung metaphor o paglalarawang ito, bakit si Christ ay tinawag na Jesus is the bundle of myrrh? Number one, He is called the bundle of myrrh because of yung preciousness. Mamahalin po ang mira. It's very costly. Okay, ako nga po hindi nakakaamoy pa niyan kung anong specific niyang amoy. Number two, it has pleasant smell. Ang alam ko lang, sabi ng Bible, it is a very pleasant smell. So, ang Panginoon ay napaka-pleasant smell din. Siya yung samyo na nakakatuwa sa ilong ng Diyos Ama. Ikatlo, ang pagsasabing siya ay bundle of myrrh is a praise. Ito ay pagpupuri sa Kanya. It is a very positive description regarding our beloved Savior. It talks about His presence. Okay? It talks about His presence. Ang sabi, a bundle of myrrh is my beloved to me that lies all night between my breasts. That lies all night. It talks about His presence. And as we close po, kung ang Panginoong Hesukristo po'y pabango, okay? Kung siya'y tinuturing na pabango, ang tanong ay nababanguhan ka ba sa Kanya? Kasi po, ang sabi rin ng Corinto, 2 Corinthians chapter 4, chapter 2, dito po pala ako magwawakas. Dito po, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, ay kung ang Panginoon ay mabango, ay bakit ayaw mong lumapit sa Kanya? Ito ho yung problema eh. Sabi rito ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 2, Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us, diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Ang sabi ni Paul, nagpapasalamat ako sa Panginoon na lagi kami binibigyan ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, na kami ginagamit para ikalat ang bango, to diffuse. Parang ini-spray ni Paul yung bango ng Panginoong Hesukristo in every place. Yung word na diffuse ay ikalat. Kumbaga, ini-spray o ini-spread yung bango. Ang sabi niya dito, For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Tingnan mo ito. 16. Ang Panginoon ay bagaman ho pabango, ay hindi ho lahat magkakagusto dyan. Sapagkat sabi rin ni Pablo, sila na tagapagkalat dati ng pabango, the fragrance of Christ, dalawa ang nagiging effect po ng Panginoon bilang siya ay pabango or bundle of myrrh, a fragrant perfume. Merong mga tao na sabi, we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved. Okay? 16. To the one who are doon sa perishing, sa ayaw kay Kristo, aroma of death. Hindi yung aromang tinik, aroma o yung bango. Smell of death. Ang Panginoon sa kanila ay smell of death. Parang langaw. Pag pinabanguhan mo yung lamesa ng mabangong sabon, hindi yun palapit, palayo. Kasi irita siya sa mabango. So yung mga taong napapahamak, ang Panginoon ay mabango, irita sila doon. Parang langaw, gusto pa sa tae, sa diaper, sa bulok na aso, pero yung lamesang iyong nilagyan ng joy o ng mga pabango, ayaw lumapit ng langaw sa mabango. Gusto lumapit niya sa mabaho. So, ang Panginoon daw, bilang fragrance din, sa mga napapahamak, aroma of death or smell of death siya, leading to death.
But, ito yung maganda. To the other, sa mga mananampalataya, aroma of life. It is a very sweet-smelling fragrance sa mga naliligtas that leads to life. Kaya ngayon pong hapon pong ito, as I close, ano ang amoy mo sa Panginoong Jesucristo? Spiritually speaking, do you find Him as pleasant or unpleasant? Ikaw ba ay tulad ng langaw na ayaw mo sa mabango? O tulad ka ng isang butterfly na bangong-bango sa bulaklak na mabango? Ikaw ba'y parang buitre na aayaw sa mabango? O ikaw ay tuwang-tuwang lumapit sa mabango? Kaya po ngayon pong hapon pong ito, who is Jesus Christ? He is called the bundle of myrrh. Mabango ang Panginoon. At siya rin ang dahilan kaya tayo pwede maging mabango sa harapan ng Diyos. Kasi pagka sa atin lang pong sarili, tayo mabaho sa harapan ng Panginoon. Pero salamat kay Kristo, siya ang dahilan kaya tayo nagiging pleasant smelling is aroma of life. Okay, because of the Lord Jesus Christ. So yun po ang ating pag-aaral ngayong hapon pong ito. At nawa po ay tayo may natutunan about the Lord as being the bundle of myrrh. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa mga oras na dumaan. Pagpalain niyo po ang katotohanan ng aming napag-aralan. Tulungan niyo po na kung kami po ay na-attract sa mga literal na pabango, nawa ay ma-attract din kami sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang bundle of fragrance. Siya ang perfume na walang katapat ang kabanguhan. Pagpalain niyo po ang katotohanan ito at nawa, Panginoon, siya ay maging tunay na pleasant sa aming buhay. Ang Panginoong Jesucristo nawa ang aming dahilan kaya alam namin kami iyong tinatanggap at mabango kami sa iyong harapan because of Him. Lord, i-bless niyo po ang bawat nakinig at ang makakapakinig pa po ng lesson ito. Purihin ka sa ngalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Muli po isang magandang hapon sa inyong lahat.